PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kagabi sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7, binigay na ni Kuya ang kanilang weekly task kung saan pinamunuan ito ni Yong, Christian, Maymay at Kisses. Kinakailangan niyong makagawa ng isang floating sled na nagkakayaning magsakay ng 12 na tao na hindi lumulubog. Sinabi ko sa inyo kung ano ang plano ng boys para sa ilalim nito. I don't think so. Parang nakukulangan ako dito sa plan. Ibabanggo namin lahat din sa katatakpan ng plywood. Ang sinabi mo kasi plywood lang diretso. Sanay po kami na yung nakakatanda, yun po yung leaders, yung gagawin namin yung lahat para maging okay to. At isang special task ang ibinigay kay Tanner. Matutunan at makanta yung Pinoy ako. Huwag kang matatakot. Tatakot. Sino ka man talaga? Kung sino ka man talaga. Abangan ngayong gabi, sa gitna ng pagsasagawa ng weekly task, iba't ibang emosyon ang madarama ng housemates. Baka akala niya nagmamahal. Hindi naman sa kaawain ko sila pero hindi ko ikikim-kim. Bakit? Tayo mo ba? Yung balbas niya po. I miss you. At mapagtagumpayan kaya nila ang weekly task? Kulang ng weight. Lahat ng yan dito lang sa Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Si Tanner tinulungan na rin ng ibang housemates sa pag-aaral ng Pinoy Ako. Ready, set, go. Lahat tayo'y mayroong pagkakaiba. Sa tingin pa lang makikita na. Dapat may, we need to put some sort of like, stress or like a break mark. Bigay ng halaga sa iyo. That's perfect. You can see you in your kuya. To learn. Unsa mo na siya? Muli rin siyang tinutukan ni Yong at Baninay. No lyrics. Just guess the words. Okay. I will, parang correct you na lang if you make Correct. mistake. Yeah. Lahat tayo mayroon pagkakaiba. Tingin pa lang ay makikita na. Kumbaga ho, hindi naman ho siya sanay sa atin hong lingwahe. May tono pa, tas hindi rin siya maalam kumanta. Magaling ho siya dahil matyaga ho, tsaka talagang gusto niya hong gawin yung task na binigay niyo ho. Ilang sandali pa at pinatawag na ni Kuya si Tanner kasama sina Yong at Baninay. Tanner, Yes, kuya. you will perform, Okay. but not here. You will perform in front of your housemates. Slow clap. Okay. Okay. Bago ang lahat, pumunta ko muna ng storage room mo yung. Hala, you will wear that. You will wear that. That is our, Traditional. national, cute national wear attire. Ang tawag dyan ay Barong Tagalog. Super maganda. I like it. I feel my half Filipino side coming out. Okay, Tanner, Yes, kuya. handa ka na ba? Siguro. Maya-maya pa, Ladies and gentlemen, Tanner Mata, 21 years old, Colorado.
sobrang nakaka-proud ako sa kanya kasi pang Pilipino yung ganoong barumba, kakantayin niya yung kanta ng Pinoy ako. Tagalog yun, kailangan pa-memorize. Kaya, nasa iskolo, sana ma-memorize niya na. Dahil mapaproud at mapaproud talaga ako ng bonggang-bongga. Para kantahin ang kanyang pinag-ensayuhan, ang kanyang pinaghirapan, para kantahin ang Pinoy Ako. Let us welcome Tanner Mata! Lahat tayo mayroon pagkakaiba. Sa tingin pa lang ay Sa tingin pa lang makikita. Sa tingin pa lang ay makikita na. I wanted to finish the task because I know that's one of the reasons why I'm here, is so I could push myself to see how far I can really go. Pinoy, ikaw at Pinoy, ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. I can learn this song and know the meaning of it and be able to sing it in front of everyone perfectly, then I know that when I put my mind to something, I can actually do it. Gabay at pagmamahal ang hanap mo, magbibigay ng halaga sa iyo. Nais mo ipakilala kung sino ka man talaga. Pinoy, ikaw at Pinoy, ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Ibang-ibang Pinoy, huwag kang matatakot, ipagmalaki mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Para mas ma-enjoy niya po yung stay niya dito. Imbis na kami po yung nagsasalita ng English po, para kausapin siya, para maintindihan niya kami. Kailangan Tagalogin po namin para siya po yung matuto. Mabilis po natututo si Tanner. Sino ka man talaga, Pinoy, ikaw ay Pinoy, ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. It makes me feel at home. Makes me feel like I'm part of the family almost. Pinoy tayo. Talaga namang kita ang determinasyon kay Tanner na matuto ng Tagalog para lalong makibagay sa mga kasama sa bahay. Ano nga ba ang magiging papel ng pagkanta ni Tanner sa gagawing weekly task? Malalaman natin yan maya-maya lang. Samantala, sa gitna ng nabubuong samahan ng mga housemates, isa kina Christian, Kisses, Maymay at Yong ang tuluyan ng magpapaalam at lalabas ng bahay ni Kuya live na live bukas. Kaya naman tuloy-tuloy lang inyong pagboto para sa teen housemate na gusto ninyong mapabilang sa natitirang 2 lucky sons kasama si Edward. Pero may aalis man, hindi naman mababawasan kundi madadagdagan ng mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya naman sabay-sabay nating sasalubungin ang 3 adult housemates na sasali sa kasiyahan sa bahay ni Kuya bukas yan. At sa pagpapatuloy naman ng weekly task, mabuo kaya ng mga housemates ang kanilang floating sled at mapagtagumpayan ang kanilang weekly task? Narito ang kwento. Kinaumagahan, unang inasikaso ng boys ang pagtapos sa sled. What's gonna happen today, Christian? Once we're done, I think we're just gonna strap the bamboo pole. Maya-maya pinatawag ni Kuya sina Luis at Cora para sa isang importanteng bagay na may kinalaman sa weekly task. Bagay sa inyong mga costume nyo. Salamat. Thank you po, Kuya. Kwento nyo nga ako tungkol sa mga Christmas nyo nung kayo ay teenager. Ano bang pakiramdam na may mabubuksang regalo sa Pasko? Masaya po, Kuya. Iba po yung naibibigay na saya. Hindi lang po dahil may natatanggap ka, kundi parang feel mo po talaga na bukod po sa birthday mo,
nabibigyan ka ng worth, ng na-feel mo yung importance mo kasi parang niriregaluhan ka po, parang ganun po. Dahil dyan, meron akong gustong sabihin sa inyo. Sa nalalapit na pagdating ng Kapaskuhan, bibigyan ko kayo ng pagkakataon upang makapagregalo. Mabibigyan ng regular housemates ang teens ng maagang pamasko worth 10,000 pesos each na magagamit nilang pambili ng mga gusto nilang regalo kapag nanalo sila sa weekly task. O kaya, Nakaka-excite, kuya. magiging sobrang saya sila. Tsaka, ang sweet po talaga po nila sa amin, kuya. So, talagang nakakainggaan nyo po na ganito po na makapagbigay po kami na mapasaya po namin sila. Agad sinabi ni Luis sa nagpapahingang boys ang reward ng weekly task. So, because no one from the teens would know. Once we achieve our weekly task, we get to give the teen housemates 10,000 pesos worth of gifts. Each. Mas ginanahan po ako personal na pagbutihin po yung task na gagawin namin sa araw na to kasi alam kong may magandang kapalit para dun sa mga teen housemates. Samantala si Cora, sinabi rin ito sa girls na gumagawa na ng floating sled. Bigyan ni Kuya yung mga kids ng malaking Christmas present dito. Halagang 10,000 pesos. At dahil sa kagustuhan maging maayos ang ginagawang sled, si Cora ang tila nagmando sa girls. Hiwain yung sides para at least pagbalik nila, makikita silang nagawa natin. Control freak ako ng konti. Siguro it's not the best personality trait to have, pero natutuwa lang ako pag nakikita ko everything's in order. Yung itong mga rope gaps, mapapasukan yun ng tubig. Maliit pa lang ako, ganun na ako. Tapusin natin yung sides and then we'll get more creative sa mga gilid-gilid. Si Ate Cora po, yung gusto niya pong makatulong sa amin, tsaka sa akin pong tingin, siya po kasi yung parang kailangan na magmatanda sa amin, na maggabay sa amin dahil kami mas bata ho sa kanya. Nang mataas pa ang gilid ng sled, So guys, may parang isang idea ko, iipit natin ng konti na may something dito sa baba para lang maging straight siya. Isang nails. Sandali, may idea ako, guys. Nasa na yung lapis, markahan na lang natin, tapos ipako natin ng straight hanggat lumabas siya dito ng konti, tapos pako natin papasok para mas Yan madali. po, ma'am. Hindi, maglagay na rin sa gitna. Teka lang, pwede ba i-line up muna natin para alam natin kung pako nyo at pako namin? Limited ang pako namin. And kailangan namin i-secure lahat ng sides ng sled. Kasi kayo na lang muna tatanggalin. Hindi, dapat sabay-sabay yung pagkapako. Diba? You understand? Like if you want to tell that group what to do, make sure it's working with what this app is doing. You know? So if you want to tell us what to do, tell us all together and we'll do it all together. So let's line it up. Na-align na namin kanina. Oo, pero you started here and then you went there. So let's line it up together and then do it together. Imbes na magsasayang tayo ng pako, nagsasayang tayo ng oras, let's just do it right. Napansin ko kay Toy, may diskarte siya, pero yung sitwasyon na yun, it's hindi mag-a-align. So, Sweet, let her know if it's lining up. Did you hear me, Sweet? Acknowledge it, so I know. Okay, said yes. Medyo stressed ako. If I'm gonna tell you something, please listen. But now I notice you don't like to be told what to do. Naintindi ko rin yan. Iiwasan ko kitang bibigyan ng instruction. Medyo harsh lang po yung pagsabi ni Ate Cora, pero okay lang po. When you tweet, you have to help her so that she can tweet. Pwede pang iusog dito ng konti. You're here, right, kanina? Come here. Okay, no, just look straight so that you can line it up. Hindi naman naging issue though. I don't think it was a problem. pero lingid sa kaalaman ni Cora, nasaktan si Twee sa nangyari sa activity area. Parang may bumagat sa iyo. Tumutulo na yung luha niya po. Sige. Teka lang. Masakit, nasaktan ka lang mga sinabi. Ang madamdamin ikaw minsan natin. So,
Pag pag may nasasabihan ka naman. Ako siguro din, baka hindi pa naman. Pag ako sinabihan ng ganun, baka ako masaktan din siguro. Parang pag kayo sinasabihan, iba. Sa akin, iba. Hindi naman sa mali po siya. Kaso nga, yung naging problema ko lang sana, yung pagkasabi niya sa akin, parang iba sa ibang housemates. Parang may galit po siya sa akin, hindi ko maintindihan. Samantala si Cora, kausap si Ali sa kitchen area. So marami ka siguro nakakaaway na girls. No, hindi ko kinukulit yung mga ibang tao hanggat parang needed na responsible din ako sa kung madadamay ako sa work nila, then sasabihin ko sa kanila, oy, pwedeng gawin better or something. Minsan kailangan mo talaga iiyak ng lahat ng Para mawala ng bigat na yan, may okay. Na-offend na ako, pero alam ko, kuya, lahat ng nangyari dito sa bahay, kuya, temporary lang. Nawawala rin yun. Hindi naman sa aawain ko sila, pero hindi ko ikikim-kim. Sasabihin ko, sana kinig ka or something. She's the type of person, I think she doesn't like people giving her instructions. So I think we both learned something about each other today. Yung masasabi ko po sa personality po ni Ate Cora, siya po yung type ng person na straight to the point siya, kuya. Diretsahan po siya magsalita. Siguro naman po, kuya, hindi niya naman po sinasadya. Mabait naman po si Ate Cora talaga. Matapos ang ilang oras, dinitalya ni Kuya ang magaganap sa kanilang weekly task. Para sa inyong floating sled, sa umpisa ng task, 2 lamang ang nakasakay sa loob ng floating sled. Kailangang kunin isa-isa ang housemates sa magkabilang dulo ng pool hanggang sa maisakay ang lahat ng housemates. Para manalo sa task, kailangang makanta ni Tanner ng buo ang Pinoy Ako nang hindi lumulubog ang sled na may 11 housemates na nakasakay dito. Lulutang kaya ito sa tubig? Yes. What's up, darling? I'm home. I'm not ready. Subok ng boys na palutangin ang kanilang sled. To the left. Everything you own in the Boston Club. Ilang sandali pa, inumpisahan ng sakyan ng boys ang floating sled para malaman kung kaya ba ang kanilang bigat. Move to the middle, we'll see. Kasi nag-aangat dito. Hindi yan nalulubog. Pero tanggalin natin. Pasok pa po. Gamitin niyo yung likod kaya may pinto. May likod, may pinto. Sakay kayo. Nasa si Kuya Tanner. Ay, okay. Pwede pa. Sige, Edward, go. So far, kuya, na-achieve naman namin yung goal namin or yung plan namin na mapalutang siya. Sa first testing po, okay po siya kasi kaming mga lalaki na 6 nag-fit and nag-float pa rin po. Kahit medyo nag-sway po from one side, kailangan na po namin din ma-achieve yung distribution ng weight sa pagsakay po. Ayan. Kailangan pala maganda yung weight distribution din. Pwede yan. Kaya naman. We could use a little more work. Medyo mukhang nabibigat ang sled namin sa boys pa lang. So, there will be an additional 300 kilos. May mga changes that need to be made. Guys, go. Oh my God! Look, pwede pa lang lumabaw. Marami. More bamboo. If it was just the guys, it would float. Yeah. But with the girls in it, I don't think it's going to float. So we need to figure out a way to incorporate all the other bottles and to make it able to support everyone. Pagbalik sa activity area, inayos naman agad ng boys ang nakitang kakulangan sa kanilang floating sled. Ang idea po nila is bamboo po all around the sides. Like yung sa beds po natin. Tie it first the gallons and then the excess, for example, it's tied to this bottle and then the excess rope, we could sneak it underneath the bamboo, then pull it up, then tie it there. Yeah. Po, there's a possibility po talaga na lulubog
Tapos, ang gagawin na lang po is lalagyan na lang po ng plastic bottle sa baba, pati yung plastic jugs, ganun. Dagdagan ng floating stuff para lesser po yung possibilities na lulubog siya. Good. Can do this, guys. Push, push, push. Let's go. Make this happen. Matapos ayusin ng boys ang base ng sled, kinamusta ni Kuya ang team leaders sa progreso ng kanilang ginagawa. Kuya, sobrang okay na yung aming sled, Kuya. Mapapalutaw na talaga namin yun ng 12 na tao, Kuya, kasi sobrang dami na ng bote, lalas lahat doon na. Tapos, ang kulang na lang talaga, Kuya, decoration na lang talaga. Ay, ang cute! Ay, artistic pala si Vanina. Tingnan mo kung mag-painting parang Leonardo. Ang girls naging abala naman sa pagpapaganda ng kanilang floating sled. Okay. Kamusta tayo? Sobrang ganda! Design. Pero wala matanggal mamaya sa tubig para makaligo tayo pagkatapos. Mamaya mapula na pala, mag-green na yung tubig. Ay, patay. Matapos disenyohan ng floating sled, nagpahinga muna ang housemates at nagkatuwaan. Okay, lights! Camera! Action! Action si Ate Ali. Gagaling gahong mambiro. Lagi nang pinartner kung kani-kanino. Kunwari, magpapropose si Yong sa iyo. Nay. Hi. Nay. Nice, Yong. Bani, Nay. Buha ko muna tayo. May ibibigay ako sa'yo. Is this a soap opera that we're doing? Oh my God, I'm dying. What's up, darling? I'm home. Ala. How are you? I miss you. I'm not ready. Susunod ang pagharap ng regular housemates sa kanilang unang weekly task. Habang sa kanilang weekly task, pinatawag ni Kuya ang team leaders. Team leaders, Yes, Kuya. makinig kayo ng mabuti sa aking sasabihin dahil ito ay makakaapekto sa inyong paggawa ng inyong weekly task. Bibigyan ko kayo ng 3 oras para masubukan ang inyong ginawang sled. Sa loob ng 3 oras ay isasagawa niyo na ang inyong weekly task. Ang haharaping weekly task ng housemates ay isang trial and error challenge. Kung lumubog man ang housemates sa kanilang unang subok, maaari nilang ulitin ang proseso. Ngunit sa loob ng 3 oras, dapat nakasakay na ang lahat at matapos ni Tanner ang kanyang awitin. Housemates, magsisimula na ang 3 oras para may sagawa ninyo ang inyong weekly task. Good luck. Let's go. 1, 2, 3. Namatay na. Yun. Wow! Ang galing mo! Slowly. There was more at stake po, not just our weekly budget, but kami pong regulars, we really wanted to achieve the weekly task para po may bigay po talaga namin yung regalo nyo sa teams po, Kuya. Dayago na. Okay lang ba? Let's go. Para we can do minor adjustments if needed. Dahil sa kondisyon ni Yong sa tenga na hindi maaring mabasa, hindi na siya pinasali ni Kuya sa pagsampa sa floating sled at magsisilbi na lamang gabay para sa mga kasamahan. Hindi ako nakasakay. Ano din po ako? Kaya nalungkot. Ang sandali. Dalawa lang, pwede kong magdagdag. Dalawang tao. And then, Kahit mabasa pa. sino mo nagsabi?
focus. Nandun na kami sa pool. Sobrang ganda talaga. Kaya feel na feel ko na yung tagumpay. Pagpante na ako ba? Kasi ang dami ng bote dyan. Okay na yan. Sino pa pa next? Gises at saka Baninay. So, Gises yung sunod. Positive po talaga ako na mag-work po siya kasi nakikita ko po naman na kaya siyang mag-float, na lulutang po siya. Yung rowing, it's fine po. Manageable. But yung sa pag-balance po kasi, you have to consider not just your weight, but everyone's weight. Because tiny bit of movement po yan nakaka-apekto. Guys, I'm happy we're doing this well so far. Good job. Good job, everyone. Nang nakakalahati na ang housemates na nakasampa, mapapansing unti-unting tumatagilid ang kanilang sled. Kulang ng weight dito sa right ni Kuya Tanner kasi parang ganun siya. Okay. Okay na po. Okay na. Okay, that's it. Yan. Don't move na. Weight distribution po talaga, kuya, kasi kung lahat pong nang mabibigat sa one side, then lahat ng mapapayat sa isang other side, tataob po talaga yung sled po, kuya, kaya dapat equal po yung distribution of weight namin, kuya. It's okay. We still have a lot of space. Banner push. Push. Guys, don't panic. Nobody panic. Nobody lean on the walls. Pang display lang yan. Habang bumibigat ang dala ng floating sled, lalong tumagilid ang takbo nito. Maraming nagsasalita na. Wala na akong marinig kung sino yung pakikinggan ko. Nalabuang na sila. Ay ko napatay na. At sa pagsundo sa huling housemate, abangan bukas. Aabot kaya ang housemates sa tinakdang oras para tapusin ang kanilang weekly task?